Fran, sabi niya, pakiparating nyo kay Maharlika na ilabas na mga video at picture na ebidensya na hawak niya. Pinagtutulungan na si Morales. Kung meron silang hawak na ebidensya, dapat ilabas na. Kasi kung napanood nyo yung hearing, talagang pinagtulungan si Morales. Eh baka mamaya magdelikado pa yan. Eh si Morales, naglakas na ng loob, naglabas na ng video. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayun, opening speech, hindi privilege speech. O sige, opening speech. Napagbigyan ba? Nang hindi binabara. Eh sila ang hahaba. Wala na nga koneksyon. Kaya nga nabara na nga ni Senator Chis eh. Ano sabi? May galit ka talaga kay Morales. But that is your personal. Kaya nga yung personal nila hindi dinadala sa Senate hearing. May personal yung PDEA eh. Siyempre, naiintindihan ko rin naman sila kasi binanatan sila ni Morales. I agree, hindi ko kine-question yun. Ang tanong ko, dahil hindi pinayagan yun sa hearing. Kung meron silang personal na galit kay Morales at sa tingin nila sinungaling si Morales at sa tingin nila mali si Morales, idemanda nila. By all means, karapatan nila yon. Pero dyan sa Senate hearing, hindi yan yung issue. Tama si Senator Chis, hindi issue yung personal na galit mo kay Morales. Dalahin nyo yan sa iba. Huwag dito. Tingnan mo, anong linyada ni Senator Jinggoy kanina? Ang issue ngayon, si Senator Morales, si Agent Morales na. Oh, anong ginawa niya? Ang line of questioning ni Senator Jinggoy, yung binanatan sa interview ni Morales, si Jinggoy. Pwede ka muna. Yes, nauunawaan kita, masakit yun. Pero personal nyo yun eh. Personal na away nyo yun. Kung sa tingin mo, libelous yung sinabi ni Senator Morales, ni Agent Morales, Senator, idemanda mo. By all means. Hindi ka namin pipigilan sa karapatan mo. Tama yun. Pero dinala mo sa Senate hearing na ang issue, yung PDEA leaks, paano nag-leak? Totoo ba yung document? Totoo bang na adik? Yung ganyan. Yan yung usapin dyan. Binapunta dun sa interview. Nanay Fran, sabi niya, pakiparating nyo kay Maharlika na ilabas na mga video at picture na ebidensya na hawak niya. Pinagtutulungan na si Morales. May punto po dito si Nancy Franz si Nanay Franz. Tama po. Sa tingin ko may punto po si Nanay Franz dito. Kung meron silang hawak na ebidensya, dapat ilabas na. Kasi kung napanood nyo yung hearing, talagang pinagtulungan si Morales. Eh baka mamaya magdelikado pa yan. Eh si Morales, naglakas na ng loob, naglabas na ng video. May punto po si Nanay Franz dito. Thank you po, Nanay Franz. Okay, patas lang po tayo. Kasi we want to know the truth. Hindi ito sa kampihan. Yes, we admit we are a Duterte. We are a DDS. Pero, ang gusto namin yung katotohanan. Ayaw namin ng kasinungalingan para lang maipagtanggol ang Duterte. Hindi po ganon. Doon tayo sa katotohanan. Kaya nga sabi ko, dapat naimbestigahan ng maayos ito. Hinayaan nyo magsalita si Morales. Kaya nga ako sabi ko eto, hindi sa dinidiin ko si President Marcos dito. Pero kung sa tingin niya talaga negative, dapat sa tingin ko pa-drug test siya. Ulitin ko we are after the truth. Hindi dahil may galit ako kay Marcos o dahil maka-Duterte ako, hindi po. Kasi kung naniniwala siyang negative siya talaga, eto na yung pagkakataon niya na mapahiya yung mga tao na nagsasabi na siya ay bangag. Why? Because kami ang DDS that we are after the truth. Hindi dahil nakisawsaw kami sa issue. Hindi dahil sa gusto namin ng chismis, but because we are after the truth. Ganyan din po ang sinabi namin before. Kaya nga nung lumipat si VP Sara, para sumortahan si Marcos, kami po yung minura ng tao, nagalit ang tao, nag-unsubscribe sa amin. Bakit hindi po kami sumunod kay VP Sara? Why? Sinunod namin si Tatay Digong. May sinabi siya. And the fact remains, nasa utak ng taong bayan yan. At ang talaga makakapagpabago lang noon is yung drug test. That is my personal opinion. Hindi po kami nakisawsaw. Hindi po kami nakisawsaw dati. Because you know what? The easiest thing to do before for you to be successful at para ka kumita, during the election, ang lakas po ng Marcos. Ang lakas po ng vlogs ng Marcos. Dahil pumunta na si Sara doon.
Hindi po kami nagpunta ron. Because why? We want the truth. Hindi dahil nakikiuso kami. Kaya nga marami sa inyong nanonood dito, minura pa kami. Hindi kayo DDS. Ba't di kayo sumama kay Sara? Dilaw kayo. Tinawag pa kaming dilaw. Yan ang totoo. Minumura kami. Dilaw kayo. Di kayo sumama kay Sara. Salamat sa Diyos. In less than 2 years, napatunayan namin. Okay? And here we go again. Ayaw namin ng kasinungalingan. Kaya mapaasang pali ka, we just want to know the truth. Kaya nga, babalikan natin. Pagsalitain si Morales. Pagsalitain nyo si Morales. Simple lang naman yun. Diba? Wala eh. Bigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan itong nakapending sa MTC. Ginudge nila, tingnan nyo itong mabuti, ginudge nila na peke yung mga nilalabas ni Morales. At sinabihan ni Senator Bato na bakit inuna mo ilabas sa video ni Maharlika, pwede mo naman akong tawagan at ilalabas dito. Bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa bakit. Okay? Kasi sinabi na po yan ni Morales before, hindi nyo pinansin. Meron siyang video, meron siyang CCTV, hindi kayo nag-follow up question, lumahis na kayo. Now, kung gusto nyo lahat ng hawak ni Morales na video ay sa inyo lumabas at hindi kay Maharlika, dapat, pag kami sinabi si Morales na meron siyang video, payagan yung ilabas dyan sa Senate hearing. Kasi we cannot also blame Morales kung sa tingin niya, yung mga alam niya, yung mga hawak niya na ebidensya ay hindi papayagang ilabas sa Senado, pupunta yan sa vlogger. Kaya nga sabi ko, mahirap pigilan ang katotohanan. Kahit awatin ang gikan sa masa ni Duterte, magsasalita yan sa maisog. At kahit pigilan nyo ang maisog, magsasalita si Tatay Digong sa mga vloggers. So wag natin, ang solusyon ay hindi pigilan ang katotohanan. Ang tingnan natin, ebidensya, pag-imbestigahan natin ang katotohanan. Kaya uulitin ko, marami pang hawak yan si Morales na video. I'm not saying totoo, I'm not saying it's fake. Pero, payagan yung ilabas. Kasi, pag hindi nyo pinayagang ilabas sa Senado, history will repeat itself. Ilalabas na yan kung kaninong vlogger. Naiintindihan? Kasi ang problema dyan, pag sa tingin nila hindi maganda yung video, sa tingin nila hindi totoo, huhusgahan nila, ay, wala, peke yung video, wag na ipalabas. Anong gagawin? Ilalabas nga sa vlogger. Tapos, pag nilabas sa vlogger, magagalit kayo, sasabihin nyo, ba't di nyo ako tinawagan? Magpapaulit-ulit tayo. Yun na nga sinabi niya. Alam mo yung exactly video na nilabas, pinakita kanina, nagalit sila kasi bakit hindi doon unang nilabas, binanggit siya ni Morales. I know that for a fact, dahil narinig ko, dahil nakikinig ako nung live ng hearing. Hindi po chap-chap ang pinapanood ko sa media. Pinapanood ko po yung from start to finish. And narinig ko, binanggit po yan ni Agent Morales during the first hearing. Nadinig ko with my own 2 ears. Lumihis eh. Sa katunayan nila, binigyan ko pa ng live yan. Bakit lumihis kayo? Ba't hindi nyo, ulitin ko ha, wala tayong kinakampihan dito. Ang kakampihan natin, katotohanan. Ulitin ko. Always, 2 sides of the story. Sana, yung pagdinig na ginagawa nyo sa PDEA, ganun din kay Morales. Yun lang. Alam mo, sa nangyari ngayon? Sa tingin nyo, napatunayan nyo? O sige. Ang pinatunayan nila ngayon, basa ang credibility ni Morales. Sa tingin nyo, maniniwala yung taong bayan na hindi gumagamit si Marcos? Yan po ang question dyan. Sa tingin nyo, maniniwala ang taong bayan na hindi totoo yung dokumento? Hindi. Bakit? Anong nilabas niyong ebidensya? Kasiraan ni Morales. Hindi yung kasiraan ng dokumento. Hindi pagpapatunay na hindi gumagamit si Marcos, President Marcos until now. Hindi nasagot yun eh. Anong nasagot ngayong hearing na to? Para sa inyo, masamang tao si Morales. Does it follow? Kung masamang tao si Morales, hindi adik si Marcos?
Tanong lang po yan. Does it follow? Di ba? Wala. Ano na patunayan? Eh, Coach Oli, posible bang peke si Morales? Posibleng peke, posibleng totoo. Ang taong bayan na maghuhusga. Eh di hayaan nyo. Hayaan nyo siya. Kung peke yan, lalabas naman siyang masama dyan eh. Eh kung tunay yan, di makikinabang ang tao. Tulad niya sa drug test na yan. Matagal na nating sinasabi yan eh. Yan po yung sinasabi ni Attorney Vic na credible drug test. Lumalabas yung drug test ni Marcos sa St. Luke's, in my opinion, is not credible. Why? Kinwestiyon po kanina yan nung live hearing ha. Nadinig ko. Ano po ang tinest nila doon? Cocaine. Lang. Paano kung iba ang ginamit? Di ba? Kinwestiyon niya ni Senator Bato. Sino magsasabi kung ano itetest nyo? Sila, kung ano request. Eh meron ba namang gago na magpapadrug test ng kusa? Halimbawa, ang tinake niya, shabu. Sige, test mo ko. Shabu drug test. Hindi, ano sasabihin niya? Di cocaine. Hindi lalabas natural. Negative yun. Bakit? Eh, tinira shabu eh. Ano pa ba mga ano? Malay mo, tinira ecstasy. Hindi natin alam. Hindi ako aral dyan. Never been touched by any illegal drugs. So, hindi ko alam. But one thing for sure, lumabas sa hearing. Isa lang ang tinest, cocaine. Diba? Now, are we really after the truth? Kaya ang ganda ng tanong ni Bato kanina dyan eh. Ano sabi niya? Ang namimili pala ng drug test yung tao. Hindi dapat lahat yan. Now, kung hindi lahat tinest, cocaine lang pala, I therefore conclude na yung drug test before ni Marcos is not credible. Diba? Hindi ibig sabihin peke, but insufficient. Now, uulitin ko, kaya nga ito ay in aid of legislation, kung meron mang sakali na magagawang batas patungkol dito, sana magkaroon ng mandatory drug test for top officials, top secretaries, at top elected officials ng mandatory drug test, sabay-sabay sila nang sa ganun, nagbabantayan sila. At lahat po, careful. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman